Kinundena ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na bakbakan ng grupong Hamas at Israel na ikinasawi ng 2 Pinoy doon. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Hindi na isinapubliko pa ng Philippine Embassy sa Israel ang pagkakakilanlan ng 2 Pinoy na nasawi sa giyera ng Israeli forces at Hamas militants. Ayon sa Philippine Embassy sa Israel, ang isa ay 33 gulang na babae, tubong Pangasinan at 6 na taon nang nagtatrabaho sa Israel at ang isa naman ay 42 taong gulang na lalaki na taga Pampanga. Ayon sa embahada, namatay ang 2 Pinoy sa kasagsagan ng pag-atake ng Hamas. Yung isa po ay habang pinepuwersa ng militante, mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver at saka yung kanyang amo. Yung isa po ay pinatay pero hindi po namin alam kung anong circumstance. Pero isa po siya dun sa mga natangay ng Hamas sa kasagsagan po ng pananalasa ng mga terorista. Nakikipag-ugnayan na ang embahada sa mga otoridad para ma-recover at maiuwi ang mga labi ng nasawing mga Pinoy. Tiniyak din ng pamahalaan ang tulong sa pamilya ng mga nasawi. I spoke to the wife of one of the victims to inform her of this sad news and to convey our sympathies. I promised her that the embassy will provide all the necessary assistance she needs. The President will also speak to her today to convey his personal condolences and offer additional assistance. Ikinalungkot naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkasawi ng 2 Pinoy sa Israel, kasabay ng pagkondena sa nangyaring karahasan at pag-atake. Hindi rin anya titigil ang pamahalaan na umagapay sa mga Pilipinong apektado ng kaguluhan. Sa huling impormasyon ng Embahada ng Pilipinas sa Israel, 3 Pinoy pa ang naitalang nawawala at patuloy na tinutunton ng mga otoridad. Isa pang Pinoy ang naiulat na nasawi pero binibiripika pa ito sa ngayon ng Embahada. Sa harap ng patuloy na kaguluhan sa Israel, hindi pa inirekomenda ng Embahada ang mandatory evacuation o repatriation dahil ayon sa kanila ay bahagya ng bumuti ang lagay doon. Gayunman, magpapatuloy ang restriksyon o paghihigpit sa deployment ng mga Pinoy sa Israel. The embassy has not recommended it because mandatory repatriation or alert level 4 is called when a country has broken down, when the rule of law and everything about peace and order has broken down and it's descended to a full war throughout the country. That is not the case in the state of Israel. The 2 killings occurred because of the attack last Saturday, and the situation has turned to a certain semblance of normalcy, as the ambassador and his team have indicated. Sakaling kailanganin, tiniyak naman ng AFP ang kahandaan nito. We have identified first the temporary safe haven where we can bring our countrymen should there be an escalation of hostility. Aside from that, we also identified airport of embarkation, 2 airports where we can consolidate those who will be evacuated, and that will be now the mode of transport. We will be using at least 2 C-130 and 1 C-295 should this plan be executed. Wala pang mga Pinoy sa Israel ang humihiling na ma-repatriate, pero 70 Pinoy na sa Gaza ang humiling na makauwi sa Pilipinas. Kenneth Paciente, para sa Bayan. Muling naglunsad ng rocket attack ang grupong Hamas laban sa Israel. Ikinakasana ng gobyerno ng Israel ang ground invasion sa Gaza upang mapigilan ang mga pag-atake. Yan ang ulat ni Joy Salamatin. 200 target area sa Gaza Strip ang binomba ng Israel sa magdamagang pag-atake. Ito'y sa harap ng ikinakasang ground invasion sa Gaza.
Ayon sa mga otoridad, puspusan na itong pinaghahandaan ng Israel. Nasa 35 batalyong sundalo ang itatalaga sa mga border ng Israel sa Gaza. Sa isang national address, sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na isang malaking pagkakamali ng Hamas ang pag-atake sa Israel noong Sabado. Aniya, nagsisimula pa lang ang Israel sa pagganti kasabay ng pagtitiyak na gagawin ng lahat para mabawi ang mga hostage. Walang patid din naman ang pakikipagsabayan ng Hamas sa Israeli forces. Katunayan, muli itong naglunsad ng rocket attack mula sa Gaza kung saan pinuntirya nito ang lungsod ng Ashkelon sa Israel. Makikita sa video ang mga rocket na pinalipad ng Hamas mula sa Gaza Strip. Bagamat ilan sa mga ito ang naharang ng air defense system ng Israel, ang ilan ay nakalusot pa rin. Ayon pa sa Israeli authorities, ilang rocket din ang pinalipad mula sa southern Lebanon. Samantala, dumating na ang unang batch ng mga armas na ipinadala ng Amerika sa Israel. Pero bukod dito, hihiling pa si US President Joe Biden sa Kongreso ng pondo para sa karagdagang military assets sa Israel. Kasabay din ito ng kumpirmasyon na ilang American nationals ang kabilang sa mga nadakip ng Hamas. Sa ika-4 na araw ng bakbakan, kaliwat kanan ang pagsabog sa Gaza Strip. Ang Israel, pinasabog ang mga bangka na nasa pantalan ng Gaza, habang walang patid din ang mga isinasagawang airstrikes. Ibinunyag naman ng Israel Defense Forces ang ginawang pagmassacre ng Hamas militants sa mga sibilyan kabilang ang ilang sanggol. Sa huling tala, pumalo na sa mahigit 900 ang nasawi sa panig ng Israel, habang 800 naman ang napatay sa panig ng Palestine. Joyce Salamatin para sa Bayan.